Project PI. Naku, PI ninyo. Aray ko, sagwa-sagwa sa pangalan pa lang. At so, talagang malaki ang budget for Chacha Bayan. Palagay ko sabi ko sa iyo, sa ads pa lang nasindak naman ako Tapos yung 20 million per congressional district, tapos yung mga big cities and provinces, pagkatapos yung 100 pesos na unang inalok, naging 1,000 per signature na kasi matigas daw ang ulo ng Taga Laguna, Rizal at iba pa. Nakakabaliw, ano ba ito? Ano bang ginagawa nila? Madali naman pag-usapan ng maayos. Ang akin, baka iba naman ang patay, hindi naman economic provisions kasi nga wala naman binibigay na listahan ng economic provisions para mapag-aralan, baka may mas magandang paraan. Wala namang sinasabing iba pang papalitan. Baka naman gusto nag-parliamentary na lang kasi wala nang pag-asa manalo. Di sige, sila-sila na lang sa kongreso boboto. Ganun ba yun? Wag naman, hindi rin papayag ang kongresista natin yan. Hanggang ko na, 4 pala yung committee ko, kadami-dami. Kaya pala ako mangangarag sa trabaho. Kaya nga, ayan. Hindi ko na-memorize yung dalawa pa. Ko, ano pa ba? Yung isa pa yung cooperative at saka yung social justice and development, yung mga ayuda to death. Ayun. Kaya naman ikaw, ayuda to death ang binibigay mo sa iba't ibang panig ng bansa. Ikot ng ikot. Kaya minsan, pag weekend, hindi ka namin mahagilap dahil nasa saang probinsya. Imbes na tutukan natin ang mga issue ng cost of living, bigas, at iba pa. Eto tayo sa CONAS at People's Project PI. Say mo, sa pangalan pa lang, taog ka ni. Pero sabi niyo, ma'am, yung mga makukulit na nagsusulong yan, baka magalit sa inyong Pangulo. Pero sabi naman ng iba, hindi ba daw nagbago ng stand ng Pangulo pagdating sa Chacha? Ay, hindi naman. Ang pagkaalam ko, hindi pa naman nagbabago. Ang sinabi lang, pag-aaralan yung economic provisions. Kasi panay-dakdak nila na ang dahilan daw nabubuklatin yung usapin ng saligang batas, dahil daw yung economic provisions. Sabi niya, i-study. Kasi katulad ko, nagtataka kaming lahat, kung talagang economic provisions, asan listahan ng economic provisions? Wala namang pinapakita na economic provisions na talagang urgent. Kung energy ba yan? Kung media ba yan? Education ba yan? Pagkat alam naman natin, Sally, matagal ka na sa Senado, there are other ways of changing these things, diba? Nandyan naman sa Constitution natin, in accordance with law. Ibig sabihin, pag nagpalit ng law, nagbago yung batas, pwede naman baguhin na rin ang sistema. Which, nagawa naman ng panahon ni Presidente Duterte, yung tatlong sinasabi nilang sagabal sa investment. Ako, pinangunahan ko yung Foreign Investment Act. Pinalawak natin yung mga sektor kung saan ang mga dayuhan pwedeng pumasok. Tapos may retail trade para yung maliliit na investment ng foreigners, pwede na rin. Tapos yung pinaka-controversial, yung public services law, sakop yung telecommunications para yung mga dayuhan pwede mag-invest sa atin kasi alam naman natin yung technology pagkamahal-mahal. So ma'am, kumbaga, na-address nyo na yung ilang mga problema sa economic provision sa ating constitution sa pamamagitan lang ng pagpapasa ng batas na hindi pa ito magastos at masalimuot na proseso. Correct, sinabi mo nga. Talagang kung yung mining, ganyan na rin ang nangyari. Pagkatapos yung sinasabi ngayon, yung energy dahil sa bulilyaso nga, sa panay. Abay, gawa natin ang paraan, aralin natin in accordance with law. At hindi naman 14 billion ang gagastusin, magugulo yung buong bansa, higit sa lahat ng mga programa natin sa agrikultura, sa gasolina, sa lahat ng problema ng trabaho, at least tuloy-tuloy yung trabaho natin. Hindi tayo madidistract at mapupunta lahat sa CONCON at Project PI. Naku, PI ninyo. Aray ko, sagwa-sagwa sa pangalan pa lang. At kayo ma'am ang nagbulgar o naging source na dito sa sinusulong na pangangalap ng pirma para nga sa People's Initiative ay nagkakaroon ng payoff o mga suhulan. Kaya nag-file na kayo ng resolution at sa kanina sabi ni Senator Coco Pimentel, sa tingin niya dapat ang inyong committee as chairman ng Committee on Electoral Reform ang appropriate committee to conduct inquiry on that matter. Yun na nga, sana nga mapunta sa akin dahil may kinalaman sa eleksyon, at sana mabigyan ng kompletong hearing kasi alam naman ni
ni Minority Leader Coco yan kasi siya yung dating chairman ng Electoral Yes. Reform. So, kabisado niya kung ano yung sakop noon. Sana mapunta nga para magkaroon ng malawakang investigasyon. Imbitahin natin ang lahat. Pagkat ang dami-dami naman nagsusumbong mula sa Congress hanggang sa mga local chief executive, yung tinatanong mo, yung mga malalaking syudad, lahat inaalukan ng 20 million. Malawakan naman yun. Tapos meron pang utos, di ba? Yung lumabas nung last week na galing sa Speaker's Office na mag-report na kayo at ang deadly deadline na naman, January 12. Para January 13, tuloy-tuloy yung schedule nila na nakatakda by July 9, tapos na lahat ito. Pero ma'am, ngayon ang dami na nagdi-deny. Sa tingin nyo, mahihirapan ba kayong patunayan yung ganong allegations ng suhulan o payoff o meron na hong handang magsalita sakaling mag-conduct ng hearing ang Senate? Tignan natin, kasi alam naman natin na talagang ang dami-dami namang mga viral video online, lahat ng ating networks from GMA to ABS to Net25, pati yung ating mga radyo katulad ng DWIC, ang dami-dami naman nagtitistigo, ang dami na nagsalita. Tignan lang nila yung mga testigo. Huwag na sila mag-deny to death. Sabi nga, sabi sa Shakespeare, and why so great nako, panay ang deny. Gusto yan ngayon, confirmation by denial. At sakaling mapatunayan, makumpirma na meron ng ganitong offer ng kung ano-ano, parang suhol para lang makakalap ng pirma, may invalidate daw po yung People's Initiative. Kumbaga kasi hindi na ito People's Initiative. Oo nga kasi kitang-kita naman na sinasabi ko nga yung constitution natin hindi for sale. Ang Pilipino hindi for sale. Wag naman ganyan. Ito na yung puso't kaluluwa ng ating bansa. Saligang batas na ang pinag-uusapan. Wag naman na ibenta. Pambihira naman. Tapos sa mababang halaga sa mo, super sale, midnight madness, 100 pesos for the constitution. Ma'am, ano bang info? Nakaka-insulto Sobra naman. So, ano po bang info nyo? Meron ba talagang initiative mula sa taong bayan? O ito initiative lang ng ilang mga politiko na may mga vested interest? Parang may initiative sa ad agency kasi biglang nagkaroon ng mamahaling ad na lumalabas sa mainstream TV, sa prime time. Ang mahal kaya nun. Milyon-milyon kaya yun. Si Senator Robin Padilla bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments, siya po ang parang medyo supportive pagdating sa People's Initiative. At meron siyang resolution na talagang ang kanya sinusulong ay pagbabago sa political provision. Tama. Oo. So sa tingin nyo, yung... Baka si Robin lang nagsasabi ng totoo, ng totoong pakay. Napagdan na yung political, hindi naman yung economic kasi nga yung economic pwede namang gawin by law, Isa-isahin, yung medyo himayin na lang sa batas. Ayun, kaya naman yun Pero yung kay Senator Robin, alam naman natin matagal na niya gustong palta ng saligang batas kasi pinaninindigan niya at kinampanya naman niya yung federal system. So gusto niya talaga federal at parliamentary palagay ko. So naintindihan ko naman yun. At kung tutuusin, ako dapat ang huli na magtanggol sa saligang batas na ito. Marami nga nagsasabi sa amin, paltan na yan dahil paghihiganti lang sa pamilya Marcos yan nung panahon ng Cory administration. Ba't niya pinagtatanggol? Usapan naman namin ni Presidente bago si Bongbong maging kandidato. Talagang pinag-uusapan namin, wag yan, sabi niya, kasi very concerned nga siya sa economic recovery. Di pa tayo nakakabangon, papasukan natin yan. Ang labo naman, talaga bang yan ba ay napapanahon? Yan ba ang pinakamahalaga na araw-araw pinoproblema ng Pilipino, yung saligang batas? I don't think so. Pinoproblema natin presyo ng gasolina, presyo ng bigas, saan mag-aaral ang anak, saan makakahanap ng maayos na trabaho. Hindi naman ganyan ang pinoproblema natin At ang sabi ng iba,
dito sa umiinit na issue ng Chacha, dapat daw may united stand ang Senate dahil mukhang ang plano, parang maitsapwera kayo dahil ang gusto voting jointly sa halip na separately. Kapag nagkataon, parang mababaliwala po yung Senate dahil 24 senators against how many congressmen po? 300 plus. At inamin na, di ba, yung isang pasimuno ng pirma, inamin na niya na talagang sadyang ginawa nila yung tanong na gano'n para lusawin yung boto ng senador. Bira naman, ha? Bakit naman kami hindi kasali? Ano ba yan? So, napag-usapan na po ba ito ng mga senador? Dahil parang under threat ba? Or Ang problema, may dalawang caucus. Hindi ako nakapag-attend dahil medical leave pa lang ako. Sa bahay lang ako, tatambay lang ako dahil hindi pa ako hinahayaan lumabas. Dahil eto nga, nabubulag na nga ako sa dami ng ating problema at nagpapagamot. So, I'm still on medical leave, so I haven't been able to attend the caucuses. But syempre, maraming usapan tungkol dito nga na bakit isinantabi yung Senate at sino naman papayag na 24 boto kami sa dinami-dami ng 300 plus. So, hindi papayag ang Senate na mangyari po yun? Sa palagay ko, hindi naman lohika, no? Kung sino man magbasa niyan, pag nakita mo yung transcript ng Constitution, pag tinanong mo yung mga dalubhasa, pati ang Supreme Court, wala naman nagsasabi na hindi patas yung dalawang chambers of Congress. Siyempre, patas yan. At kasing bigat ng timbang, ang Congress at ang Senate, kahit konti lang kami. Hindi naman pwedeng sabay-sabay tapos iisa lang yung boto ng kada isa. Ma'am, nagatin ba ka ng Van de Honor sa Malacanang? Hindi, nakumbida ako pero out of commission pa ako eh. Daldal lang ako ng daldal pero hindi pa makarampa. Kasi ang sabi kanina ni Senator JB, ang pagkakaalam niya, para nagkaroon ng inisyal na pag-uusap si SP Subiri at mukhang ang leader ng Kamara at parang may initial breakthrough pagdating sa usapin sa Chacha. So akala ko meron po ba kayong info tungkol dito, ma'am? Oo, may bali-balita nga ako. Tinatanong ko nga kung ano na nangyari. Pero yun nga, hindi ako nakapag-attend eh. Sorry, kaya hindi ako makapagkwento. Pero alamin natin, pinagdadasal natin na magkaroon ng maayos na usapan. Dahil itong santong paspasan hindi talaga ako papayag. At paano, hindi papayag, so sa paanong paraan, ano yung mga pwedeng yung gawin para pigilan? Well, unang-una, itatanong natin, itong problema muna, itong issue nga ng investigasyon, sana hayaan ako at magkaroon tayo ng pagdinig. Ikalawa, yung katanungan tungkol sa Santiago case, kasi nakasaad doon sa kaso ng Supreme Court na wala pang maayos na proseso para sa People's Initiative. Kung kaya, hindi pwede pa mag-PI. Nako ha, PI ninyo. PI natin lahat. Aray ko, sakit sa tenga.